guys, this is Felix Lumete and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nasa kalagitnaan na tayo ng Philippine Conference. Pero anytime ay di natin maiwasan ng mga nai-injury sa mga PBA teams. Star player o bench ay magiging malaking kabawasan ito sa rotation upang makapag-compete sa buong season. Kaya kung sakali man mangyari ito sa kanilang mga point guards, ay pwedeng tumingin sila sa mga top 10 point guard free agents ngayon. Ito na nga po, sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung 5'9" na si Jun Manso. Isa sa mga elite college guard na di man lang nakapasok sa PBA si Manso, kaya't nawalan ito ng kumpiyansa. Pero this MPBL season ay bumalik ang game niya dahil may ilang monster stats game siya na nagawa na very efficient. Bukod pa dyan ay nakapasok ang Cebu sa playoffs. Sa rank 9 na yung 6 foot na si Mactalio, nawalan din ng confidence si Mac nang tinerminate ng Converge ang kanyang PBA contract dahil sa paglalaro sa ligang labas. Pero unti-unti ay bumabalik na ang flashiness at confidence lalo na nang naglaro siya ng FIBA 3x3. Posibleng makolap uli si Talio sa PBA dahil sa kondisyon niya ngayon na talagang sobrang gumaan ang kanyang pangangatawan. Sa rank 8 ay yung 5 foot na si Jolo Mendoza. Decent naman ang stint ni Jolo sa Meralco gamit ang kanyang outside shooting. Pero dahil sa point guard ang na-pick ng first round ng Bolts ay na-let go ito. Pero gamit pa din niya ang outside shooting na yan sa championship contender na Abra. Kahit kapag biglang may PBA team na naganap ng efficient 3-point shooting point guard, ay dapat i-consider nila itong si Jolo na masasabi kong best outside shooter sa lista to. Sa rank 7 na yung 5'9" na si Hesed Gabo. Isa pa din sa best passer ng MPBL si Hesed at siya ang tumayong leader ng star-studded team na Pangasinan. Kahit kung biglang may PBA team na naghanap ng pure playmaker na two-way guard, ay dapat i-consider pa din ang high IQ guard na may championship experience na din sa MPBL na si Gabo. Bukod pa dyan ay isa din siya sa best defensive guard sa lista to. Sa rank 6 ay 6 foot na si Alex Cabagnot. Medyo unusual na mag-sign ng 42-year-old point guard dahil madami naman pumapasok sa draft yearly na mas bata. Ngunit dahil sa terrific performance every game ni Alex para sa playoff team na Basilan, ay pwedeng i-consider pa din siya gawing mentor ng mga young teams ngayon sa PBA. Lalo pa ngayon na halos every game ay near triple-double ang kanyang performance. For sure ay makakapag-contribute pa din in all aspects itong si Cabagnot sa PBA. Sa rank 5 ay 5'8" na si Diego Dario. Isa si Diego sa masasabi kong late bloomer dahil ng college at PBA days niya ay nakilala lang siya bilang playmaker, pero ngayon sa MPBL Finals contender na Quezon ay mas nag-evolve ang kanyang scoring skills. Kaya't kung may kumuha uli sa kanya sa PBA, ibang Diego Dario na makukuha nila. Sa rank 4 ay 6 foot na si Jeff Manday. Isa din sa mga talented point guards na di nabigyan ng chance makapasok sa PBA si Jeff. Pero ngayon para sa MPBL playoff team na Caloocan ay talagang lalong nahasa ang kanyang all-around game. Mas naging consistent na din ang kanyang scoring. Kaya't di na din ako magugulat kung anytime ay may kumuha sa kanya sa PBA biglang maganap ng tall scoring point guard. Sa rank 3 ay 6'1" na si AJ Miranda. Kilala si AJ nung college bilang mid-range specialist shooting guard. Pero nung naglaro siya sa PBA ay biglang kinonvert siya sa point guard. Kaya't biglang lumaki ang improvement ng kanyang overall game para sa MPBL playoff team na Ilagan. Kaya't kung makakabalik siya sa PBA ay mas efficient point guard na ang makukuha ng magsasign sa kanya. Sa rank 2 ay yung 5'6" na si Orlan Omar. Si Orlan na siguro ang may best 3-point shooting at playmaking skills ngayon sa lista to. Isa na din siya sa pinaka-veteranong point guard na di pa nakakalaro sa PBA. Kaya't kahit masign si Orlan ng isang competitive team, ay pwede siya maging solid third or second stringer point guard nito. At ang best point guard free agent pa din natin this PBA season ay ang 5'9" na si JC Marcelino. Simula na naglaro sa MPBL si JC ay talagang dinominate niya ito gamit ang kanyang athleticism. Patuloy pa din nagiging isa sa elite players sa MPBL si JC para naman ngayon sa playoff team na Nueva Ecija. Kahit kung biglang may maghahanap ng athletic point guard na gusto i-boost ang speed sa kanilang backcourt at scoring sa transition ay dapat wag nilang makalimutan si JC. Most likely ay isa o dalawa sa lista to ay makolap this season dahil for sure ay makakatulong pa ang mga ito. Ngunit anytime din ay pwedeng may maging point guard free agent sa PBA na pwedeng dumagdag dito.
Hanggang sa susunod na lang mga ka-drop room.